Isang mabilisang luto nga lamang ang ating gagawin dahil medyo tinanghali nga ako ng gising. Nag-alarm nga si ABM na 2:00 ng madaling araw pero natulog uli ako dahil sabi ko nga bakit sobrang aga. May exam nga daw siya kaya madaling araw siya magre-review at 4:00 na nga niya ako nagising. Nagprito na nga ako ng 3 pirasong sunny side up na itlog. Naisunod ko na nga kaagad diyan yung 4 na pirasong hotdog at yung 2 nga diyan babaunin nga ni grade 6. At yung 2 piraso nga hinati ko sa 4 para ulam nila sa almusal kasama na nga yung itlog. Dati nga ako magluto ako ng hotdog at saka nga ng tosino pinakukuluan ko muna sa tubig pero hindi ko muna papakuluan ngayon dahil nga medyo tanghali na. Ito namang tosino babaunin nga ni grade 10 tsaka nga ni ABM. Nakatapos na nga ako pagluluto at isasangag ko na lamang itong aming bahaw na kanin. Dinadamihan ko talaga ang saing sa gabi para nga kinabukasan meron kaming isasangag. Paborito kasi ng mga anak ko ang sinangag na maraming bawang except lamang kay grade 6. Kumakain naman siya ng sinangag pero pag nalaman niya na maraming bawang talagang hindi yan kumakain at ang kakainin nga niya ay kaning puti. Kaning puti nga ang tawag niya sa bagong lutong kanin dahil ang sinangag nga daw ay kulay dilaw. Inihahanda ko na nga ang kanilang babaunin at napakahirap naman talagang mag-divide kapag kakaunti ang ulam. At ginising ko na nga rin sila para nga makapag-almusal na. Si grade 10 lamang ang wala diyan dahil napakahirap ngang gisingin. Si grade 10 pa nga lang hindi pa nag-aalmusal dahil bukod nga sa napakahirap gisingin ay napakabagal pang kumilos. Maya-maya nga ay gumayak na nga si ABM para pumasok at ihatid naman siya ni criminology. Sinundan na nga ni grade 10 na pambilis nga ang kumilos dahil sabi ko nga ay maiiwan na ng bangka. Maya-maya naman nalingunan ko nga si grade 6 at sabi ko nga bakit hindi pa sinusuot ang polo. Iyon pala naman masama ang pakiramdam at hindi naman daw siya papasok. Masakit nga daw ang kanyang ulo at namamaga ang tonsil. Sabi ko baka binata ka na. Kahapon ko pa nga napansin na wala siyang boses at medyo malat. Kaya nga sabi ko sige wag ka nang pumasok at magchat-chat na lamang ako sa iyong teacher. Pinabalik ko nga uli sa higaan si grade 6 at ako naman sinimulan ko na magligpit. Maya-maya nga lumabas ako dahil bigla akong naalala na meron nga pala akong ipapadeliver sa aking kuya. Yun nga yung umorder ng alahas at sa kanya ko na nga lang ipapadala. At paglabas ko nga nakasalubong ko nga itong aking napakapoging pamangkin. First day of school iyan. Daycare pa nga lang iyan kaya ngayon pa lamang magsisimula ang kanilang klase. Ay Diyos ko napakalikot pa naman niyan. Sabi ko nga wag mong gagalitin na iyong teacher at baka ikaw mabarangay. Yan nga bunsong anak ng aking kuya at sobrang nga yan sa kakulitan. Like, comment and share and papalo na rin po. Yun lang, salamat.